Bakit po hindi niyo sinasagot? Hay, ano bang kaartehan na naman yan? Kinakain mo rin naman yung pagkain na ang gamit kong pambili yung pinagbentahan ng nakaw. Bigay yon ni Daddy. Hindi mo matanggap? Paano mo nalaman na ang ginagastos ko sa'yo bigay ng daddy mo? Paano kung tinatago ko pala yun para sa future, ha? Oh, hindi mo alam, di ba? Nagulat ka. Kasi, yun ang tinatawag na utakan ang labanan. Ganito, simple lang. Ipapaliwanag ko ng matahimik ka na at paulit-ulit ka na lang. Yung pera ng daddy nyo, naka-savings yon para kapag umuwi siya may ipon tayo at may magagamit para sa business. Yung benta ng mga nakaw, yun ang panggastos natin sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi mo ba nakikita kung gaano yung kadali? Kung gaano kasimple na okay lang ang pagnanakaw kung makakatulong naman sa pamilya. Palibhasa, wala kang pagmamahal sa pamilya, kaya ganyan ka. Kaya mabagal kang aasenso, hindi ka marunong maghalo ng masama sa kinikita mo. Kaya nga yung ibang negosyante ang yaman may halo kasing iligal. Kaya normal na yan. Ganyan na ang kalakaran nun pa man, kaya wag kang feeling malinis dyan. Sadyang may mga magulang na kinukonsente ang kanilang mga anak kahit na alam naman nilang masama na ang ginagawa nito. Gaya na lamang ng ina ni Isaac na walang ibang ginawa kundi ang konsintihin siya sa pagnanakaw. Pero sadyang lahat ng kasalanan may matinding kaparusahan. Ano kaya ang para sa magnanakaw na anak? Mami, tignan mo to. Ang ganda, no? Magkano kaya ito may ibebenta? Silver naman to, di ba? Saan to galing? Napulot ko lang yan dun sa kanal. Ito ata yung hinahanap ng tita Jody mo nung nakaraan Nawawala raw yung engagement ring niya. Baka nahulog niya sa kanal. Napulot ko naman yan Okay na yun, atin na lang to. Burara siya Ano naman magagawa niya kung sakali na hindi mo nakita, di ba? Hindi niya rin naman mababawi. Benta ko na lang to. Ipapabenta ko na lang to kay Pipoy. Pengi akong hati dyan, mami Oo naman. Ay, ito pala yung allowance mo. Naibenta na kasi yung cellphone na napulot mo. Wow! Yan ang gusto ko Dami ko na naman panlibre sa mga tropa ko. Hindi man lang nakikitaan ng mali ni Monica ang ginagawa ng kanyang anak na si Isaac. Paano? Lagi na lang itong nakakapulot ng cellphone at alahas na ibebenta rin naman nila sa murang halaga. Basta magkapera lang. Halos sa isang linggo, 2 o 3 araw doon nakakapulot daw ng cellphone si Isaac dahil nga lagi itong nasa galaan. Pero kahit na hindi aminin ni Isaac, halata namang galing yon sa nakaw. Kung tutuusin, hindi naman sila mahirap. Anak ni Monica si Isaac sa pagkadalaga. Napakasala naman siya ng asawa niyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Pinapadalan siya ng malaking halaga ng pera. Ang asawa naman niya, may anak din sa pagkabinata, si Jolina na kasama nilang nakatira sa iisang bahay. Isang araw, umuwi na naman si Isaac, may dala siyang magandang relo. Nakita yon ni Jolina. Ano yan, binili mo? Hindi, napulot ko lang to. Bakit hindi mo nilang dinala sa may police station? Baka mamaya hanapin niya ng may-ari Mukhang sobrang halaga din yan. Kaya nga napulot, di ba? Ibig sabihin lang nun sa akin na to. Bakit ka ba nakikialam, ha? Saan ka ba lagi napapadpad? Parang lahat na lang na napupuntahan mo, may napupulot ka. Yung isang tao nga, kahit isang taon maglakad sa kalsada, parang ang imposible na makapulot lang ng isang mamahaling gamit. Tapos ikaw palagi na lang? Baka naman iba na yung ginagawa mo, ha? Mamaya, totoo na yung sinasabi nila na malikot ang kamay mo. Ewan ko sa'yo, te. Wala akong ginagawa masama, ha? Kasalanan ko ba na ang burara ng mga taong nasa paligid ko? Kasalanan ko ba na swerte ako na ako mismo yung nakakapulot noon, ha? Kapag binigay ko to sa mga pulis, tingin mo ba may babalik nila sa may-ari? Sila lang din naman ang makikinabang, ha? Kahit na. Ang sabihin mo naiinggit ka lang sa akin. Palibhasa ako, kapag may napulo tapos naibenta, nagkakapera ako. Ikaw, asa ka lang sa allowance ni Daddy. Hindi ka kasi dumidiskarte, kahit nang tanda mo na. Tabi nga dyan. Kay mami nga, okay lang tong ganito Tapos ikaw, pagbabawalan mo ako. Kaya nagiging matapang din si Isaac dahil alam niyang kahit na masama ang ginagawa niya, kakampihan pa rin siya ng kanyang ina.
Lumipas ang ilang araw, may kapitbahay silang nawala ng gamit at nakita raw yung nawawala na yon na naibenta na. Tinatanong daw sa nakabili kung sinong nagbenta. May itinuro pero adik ang nagbenta kaya yon ang napagkamalan nilang magnanakaw. Pero ang adik na yon ang madalas nakausap ni Monica. Doon niya pinapabenta ang mga napupulot daw ng anak niya. Inalam yon ng dalagang si Jolina at doon niya nadiskubre na bumisita pala sa kapitbahay nila ang kapatid niya noong nakaraang may handaan doon. Sinubukan niyang kausapin ang madrasta. Mami, may sasabihin lang po ako. Aalis ka na naman? Kauuwi mo lang ah. Baka kung saan-saan ka na nagpupunta niyan ah. Baka sa akin magalit ang daddy mo. Sabihin pa nun hindi kita binabantayan. Alam mo naman yun. Hindi naman po tungkol doon. Tungkol po kay Isaac. Ano nangyari sa kapatid mo? Concern lang po ako dun sa ginagawa niya. May mali na po kasi Ano ngang mali? Yung dun po sa mga sinasabi niyang napupulot niya lang. Halata naman pong ninanakaw niya yun. Pinagbibintangan mo bang magnanakaw ang anak ko? Hindi pa po ba? Sobrang imposible naman po na may isang tao na ang bilis makapulot ng gamit. Nakakahiya po yun kapag nalaman pa ng mga kapitbahay natin na may ganun. Paano na lang kung nahuli siya? Hindi yun pagnanakaw. Napulot niya nga lang. Ano bang mahirap intindihin doon ha? Naiinggit ka lang siguro sa kapatid mo kaya kung ano-anong paninira na lang ang sinasabi mo tungkol sa kanya. Hindi po yun paninira, Mami. Concern lang po ako sa pwedeng mangyari kay Isaac. Alam niyo rin naman pong kilala dito sa lugar natin si Daddy tapos sina Lolo. Ginagalang po sila. Ayaw ko naman pong magkaroon ng issue. Tapos madamay na po lahat. Kasi po, dito sa atin, pagkakamali ng isa, nagiging pagkakamali na ng buong angkan. Kung concerned ka sa pangalan ng pamilya, aba, ikaw ang magtino. Akala mo ba dyan sa sinasabi at pagbibintang mo sa kapatid mo na magnanakaw, mapagtatakpan yan yung ginagawa mong kasalanan? Ha? Yung pakikipag-date mo? Hindi naman po yun lihim. Saka kilala yun ni Daddy. Kilala po yun dito sa atin. Hindi naman tungkol sa akin yung issue Tungkol po kay Isaac. Walang problema ang anak ko. Wala siyang ginagawang masama. Sadyang nakakapulot lang talaga siya ng gamit na pwedeng maibenta. Matapos ang naganap na mainit na usapan sa pagitan ng dalawa, saka naman dumating si Isaac. May dala siyang singsing. Halatang tunay yung ginto. Ibinigay niya sa kanyang ina at sinabi niyang napulot niya sa labas kanina habang naglalakad siya pa uwi. Napulot? O baka naman kinuha mo? Anong kinuha? Hindi no. Hindi ko naman ugali yun ah. Ang kinukuha ko lang yung nakalapag na walang may-ari. Ginawa mo naman ako magnanakaw Bakit? Hindi pa ba? Yung tropa mo nawala ng pera. Tapos nung umuwi ka rito, ang sabi mo, nakapulot ka ng wallet. Tapos ganun din sa tindahan ni na Tita Joyce. Ang sabi mo no, nakapulot ka ng cellphone. Tapos nawawala na sila ng cellphone na gamit nilang panload. Yung the keypad. Ano ka ba naman, Jolina? Kung ano-anong pinagsasasabi mo dyan. Ang bata pa ng kapatid mo para pagsabihan mo ng ganyan. Tumatandang paurong ka naman. Ilang taong ka na, hindi ka pa rin marunong mag-isip? Ano ba naman yan? Nakakapulot na nga lang, napapagbintangan pa. Sa susunod, hindi ko nakukunin kahit nasa basura na. Hindi, anak ko. Okay lang tong ginagawa mo. Hindi naman to masama. Saka, ano naman kung nagnakaw ka? Yung mga politiko nga mas malaki pa ang ninanakaw. Saka simpleng bagay lang naman to. Magkano lang to maibebenta Mas malaki pa nga yung allowance mo rito. Yan po ang sasabihin niyo sa kanya, Mami, na okay lang na magnakaw? Hindi mo kasi naiintindihan. Kaya wala ka nakukuha na award sa school nyo Kasi hindi mo nilalawakan ng pangunawa mo. Ano pong dapat naintindihin dyan? Kita naman po pala na alam ninyong masama na yung ginagawa ni Isaac. Hindi niyo pa rin siya sinasaway. Kaya nakasanayan na niyang ganyan Baka sa susunod yan, mahirapan na yung magbago. Kasi nasasanay na talaga yung katawan niya na kailangan lagi siyang may kukunin sa ibang tao. Kung tutuusin, kaya niyo naman pong bumili ng ganyan. Lalo na nagbibigay ng malaking pera si Daddy. Hindi na kailangan magnakaw tapos magbenta. Para saan pa po ba? Basta, kung hindi ka naman apektado, huwag mong pakialaman. Paano po kung ako naman ang nakawan niya? Ninakawan ka na ba? Nawalan ka na ba ng pera o gamit? Hindi pa po, pero paano kung sa susunod? Oh, hindi pa naman pala Hindi mo nalang pagpasensyahan ng bata. Magbabago naman yan kapag lumaki na siya. Pabayaan mo, katuwaan lang naman niya yan. Masyado kang ano dyan. Akala mo naman magiging bayani kapag pinagtanggol mo ang ibang tao.
Hindi na nakapagsalita pa si Jolina dahil hindi na tumigil ang kanyang madrasta na pagsabihan siya. Para bang lumalabas na siya pa ang mali dahil lang sa hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng kanyang kapatid. Ilang linggo pa ang lumipas, patuloy pa rin ang ginagawa ng mag-ina. May nanakawin si Isaac, ipapabenta naman ni Monica. Hindi na lang kumikibo si Jolina dahil kanino siya magsusumbong. Sa kanyang ama na malayo doon at kayang paikutin ng asawa? Sa mga pulis? Sa mga ninakawan ni Isaac? Wala siyang pagpipilian dahil sa oras na gawin niya ang tama, sa pamilya naman nila ang balik. Hanggang sa isang araw, bumisita ang tiyahin nila sa kanilang bahay. May dala ito na 2 maleta dahil nagbakasyon sa ibang bansa. Pagbalik ng Pilipinas, nakituloy muna sa kanila. Nakakaramdam na agad si Jolina ng maaaring mangyari. Kaya pinagsabihan niya ang kanyang kapatid. Huwag mo namang nakawan si tita. Magpatawad ka naman ng taong kilala mo. Hindi pati kaanak natin tatalunin mo pa. Ano na naman yung sinasabi mo sa kapatid mo? Bumubulong-bulong ka pa dyan. Sabi niya po, Mami, na baka ninakawan ko si tita. Hindi naman po ako lumalapit sa gamit nun eh. Hindi yan sabi ko. Kako, wag mo naman siyang nakawan. Magkaiba naman yun. Magsisinungaling ka pa. Magnanakaw ka na nga, sinungaling ka pa. Ganun na rin yun. Tsaka grabe ka naman mambintang sa akin. Hindi ako sinungaling, no? Mami, si ate, oh. Wala naman kasi akong ginagawa masama eh. Huwag mo kang pag-initan ng kapatid mo, Jolina. Kung hindi maganda ang araw mo, huwag mong guluhin ang sa kapatid mo. Aba, baka mamaya sabihin mong ninakaw niya yung relo. Bigay sa kanya yon ng tita mo. Siguro naman nakita mo yon. Ah, oo nga pala. Kasi walang bigay sa'yo kaya bitter ka. Kaya nga po, Mami. Para naman po sobrang sama akong tao. Bakit, Mami? Masama po ba ako? Mali po ba yung ginagawa ko? Saka yung kinukuha ko, hindi naman na po ginagamit yun, di ba? Hindi naman po ako nangunguha nung kailangan pa ng tao eh. Tsaka, hindi naman po ako nangunguha doon sa mahihirap. Sa katunayan nga po, yung pinagbebentahan ko ng mga nakukuha ko, itinutulong ko sa iba. Anak, sinabi ko na sa'yo na hanggat hindi ka nananakit ng ibang tao, walang masama dyan, ha? Tama naman, hindi naman kasalanan ng pagkuha lalo na kung hindi mo naman sinasadya o alam mong walang may kailangan nun. Para hindi rin nasasayang yung gamit. Huwag kang basta nakikinig sa mga taong puno ng inggit ang pagkatao. Wala po akong inggit. Mas lalong hindi naman po ako maiinggit sa mga taong nangunguha ng hindi kanya. O mas lalo naman po sa tao na hinahayaan ng iba na kunin ang hindi kanila. Kung ang magnanakaw po makasalanan, kasama na po doon yung taong hinahayaan ng magnanakaw na gawin yun. Hanggat wala namang ginagawang masama ang anak ko sa'yo, huwag mong gawa ng mali-maling kwento. Pero galing na rin po mismo sa inyo yun, na okay lang kumuha, basta hindi ginagamit. Paano niyo naman po nasabi na hindi yun ginagamit ng isang tao? Ay, ang hirap makipag-usap sa taong sarado ang utak. Tara na nga anak. Sa huling araw ng kanilang tiyahin na nakikituloy sa kanila, doon pa ito nawala ng gamit. Nawawala ang kwintas nito na inilapag niya lang daw sa lamesa. Hinanap na nila pero wala talaga. Maging si Isaac nakisali na sa paghahanap. Hindi makapagsalita si Jolina dahil naalala niya nung umaga may inabot ang kanyang madrasta doon sa adik na lagi niyang pinagbebenta ng mga ninanakaw ni Isaac. Hanggang sa sumuko na lang ang tiyahin nilang makikita pa yon. Umuwi na ito at pagkaalis nito, nag-abot naman ng pera ang nagbebenta ng nakaw na gamit. Si Isaac pa nga mismo ang kumuha nun. Saan na naman galing yan? Ano na namang pinabenta ninyo? Alam mo, sa totoo lang matanda ka na eh. Bakit hindi pa rin gumagana yung utak mo? Te, ano na naman ba yung kinagagalit mo? Nagpabenta lang naman si Mami nung luma nating gamit ah. Yung oven na padala ni Daddy. Tapos pinalitan din agad kasi hindi nga maganda. Alam mo may kasalanan ka rin eh. Masyado kang judgmental na tao. Ako pa ngayon ang mas masama. Saan niyo dinala ang kwinta si tita? Sabi niya, dapat talaga nagtabit na ng CCTV dito sa loob ng bahay. Palibasa, ayaw ng mami mo na gawin yon kasi nga, mauhuli at mauhuli ka. Basta ang alam ko lang, hindi naman ako makukulong kasi 17 pa lang ako. Kaya nakaw ka ng nakaw? Ganun naman daw talaga ang mga kabataan, sabi ni Mami. Minsan talaga nagkakaroon ng pagkakamali. Pero hindi mo pwedeng i-judge ang isang tao sa mali niyang nagawa. Mali. Ang pagkakamali yung hindi sinasadya.
Kasi yung ginagawa ninyo, sadya yan eh. Aware kayo na masama pero ginagawa nyo pa rin. May choice kayo pero mas pinili nyo yan. Akala mo ba porket hindi ka pa 18, hindi ka na pwedeng hulihin ha? Ewan ko sa susunod, baka mabugbog ka na lang dyan dahil nakita nilang pumasok ka sa bahay ng iba para manguha ng gamit nila. Kung mauhuli nga ako. Proud ka pa? Oo, dahil sabi ni Mami okay lang daw to eh. Kasi diskarte na to. Ikaw kasi wala kang diskarte sa buhay eh. Kaya ikaw magstay ka lang daw sa kung anong kaya mo. At anong pwedeng i-offer na mundo. Ako, kaya kong kumilos para sa sarili ko. Para sa pangarap ko. Kaya okay lang tong ganito. Sa mundong to raw, lalo na sa panahon ngayon, kung hindi ka mautak at manlalamang ng kapwa mo, hindi ka yayaman. Iba talaga ang pilosopiya ni Isaac. Paano? Nung bata pa lang siya, tinuturuan na siya ng kanyang ina na magnakaw. Minsan pa nga noon, wala pang asawa si Monica at siya lang ang tumataguyod sa anak. Hinahayaan niya itong manguha ng pagkain sa tindahan. Kapag walang tao sa kapitbahay nila, pinapapasok niya ang bata sa bintana at inuutusan niyang kumuha ng pera o kaya ay mahahalagang gamit na mapapakinabangan nila. Yon ang kinamulatan ng bata. Kaya kahit na mali naman talaga, nagiging tama ito dahil sa paniniwala na diskarte yon para mabuhay. Isang araw, habang natutulog si Jolina, nakarinig na lang siya ng sigawan sa labas ng bahay. Nagulat siya, kaya agad siyang napatayo. Anong nangyayari? Aba, ikaw ang tanga dyan ano? Bakit mo naman pagbibintangan ng anak kong kumuha ng cellphone ng anak mo, ha? Anong tracking ang pinagsasasabi mo dyan? Dito mismo sa bahay namin nakita mo yung cellphone, ha? Hindi ko naman po yung kinuha, Mami. Pinatabi niya sa akin yun. Kasi raw para daw hindi kunin ng mami niya. Kinukuha raw po kasi yun para hindi niya magamit. Ako raw po muna magtabi para kapag nasa school kami at magkasama, magagamit niya. Narinig mo na sinabi ng anak ko? Yang anak mo pala ang may problema eh. Tapos ang sisi nyo dito sa inosente kong anak? Walang magnanakaw sa pamilya namin, ha? Mga mahihirap kasi kayo. Nagalit ang nanay ng kaklase ni Isaac. Pinabawi ang cellphone. Kahit naman daw mas mayaman sina Monica, hindi naman daw makakaila na mas maayos naman ang buhay nila. Wala raw magnanakaw, wala raw sinungaling at mas lalong walang nanay na konsentidor. Kaya nagpatuloy ang awayan nila. Ayaw din magpatalo ni Monica. Pinagdidiinan niyang maayos niyang napalaki ang anak niya, kaya wag silang pagbintangan. Sa daming araw ng pera ng asawa niya, kaya nilang bumili ng kahit 10 beses ng halaga ng itinuturing nilang ninakaw sa kanila. Nung una, nagmamatigas pa si Monica, pero tatawag na raw ng pulis. Sa oras na mapatunayan na nasa kanila nga ang cellphone, pinagbantaan sila na ipapa-DSW din nila si Isaac. Dahil salot nga raw sa lipunan ang mga magnanakaw. Mabuti na lang, inilabas ni Isaac at isinauli, pero hindi niya inaamin na ninakaw niya yon. Pinagpipilitan niyang pinatabi lang sa kanya. Natapos naman ang usapin noong kusa na lang ding umalis ang ina at kaklase ni Isaac. Buwisit ang mga yun ah. Ano akala nila matatakot ako sa kanila? Tama naman po yung sinabi nila. At yan po yung sinasabi ko sa inyo noon pa, na mahuhuli at mahuhuli ang si Isaac kung ipagpapatuloy niya ang pagnanakaw niya. Sasabihin niyo po na hindi ginagamit yung cellphone na yon, may tracking na pala. Malalaman at malalaman talaga yan na nandito. Kagigising mo lang, hindi mo narinig kung ano yung usapan ha? Hindi nga ninakaw, pinatabi lang. Kung makabintang sila, ang pangit naman ng cellphone na yon. Lumang iPhone. Magkano lang yun? Kaya namin bumili ng 5 piraso ng brand new. Kaya naman talaga ninyo eh. Sa allowance pa lang kay daddy kahit bagong labas na iPhone kaya nyo bumili. Kaya hindi ko po gets bakit pinapayagan si Isaac na manguha ng gamit. Ang dali lang naman pong makabili nun. Hindi ko nga kasi ninakaw, te. Isa ka pa kasi. Kalabang ka rin namin eh. Imbis na kapatid mo ang ipagtanggol mo, ganyan ka. Masaya ka bang napapahiya siya sa kasalanan na hindi naman niya ginawa? Kung may galit ka sa akin, te, pwede mo naman sabihin. Kesa yung ganito. Nai-stress na nga ako dahil napahiya ako tapos baka i-chismis pa ako ng mga kaklase ko. Nahihiya ka na pala. Bakit hindi ka pa tumitigil? Ano ngang ititigil niya kung wala namang masamang ginagawa? Paulit-ulit na lang po sa walang masamang ginagawa. Hanggang kailan nyo ba sasabihin wala lang yan? O ikaw, hanggang kailan ka dyan makikialam? Pamilya tayo. Dapat tayo ang nagtutulungan.
Hindi yung parang gusto mong napapahiya kami. Pamilya po tayo. Kaya nga sinasabi ko kung ano yung dapat na gawin para hindi tayo damay-damay sa kahihiyan. Paano yan kung nalaman ng lahat na magnanakaw si Isaac? Anong sasabihin nila? Na baka maging magnanakaw din ako? Ganon? Baka magnanakaw si Daddy? Si Lolo? Na magnanakaw ang angkan natin? Kung ayaw mong malaman yun ng iba, gawin mo lahat ng alam mong paraan para pagtakpan niyang kapatid mo. Bata pa yan. Pwede pa yan matuto sa susunod. Ay, dagdag stress ka rin ng aga-aga pa. Napapailing na lamang ang dalaga. Paano ba naman? Kahit na ang dami na sanang pera ni Monica, hindi niya rin maalis sa sarili niyang ibenta ang ninanakaw ng kanyang anak. Yon ang pera na gustong-gusto niyang gastusin, habang ang sustento galing sa asawa niya, yon ang tinatabi niya. Mas masaya siyang magbenta ng gamit na hindi kanila. Yon ang paraan ng panlalamang sa kapwa na kahit masama na ang ginagawa ng anak, todo lang ang suporta niya. Umugong ang ilang usapin ng pagnanakaw ni Isaac dahil kahit sa paaralan nila, nagnanakaw siya. Gaya na lamang noong nahuli siya ng isang guro na pumasok sa isang silid kung saan kinuha niya ang laptop. Hinalungkat niya pa ang bag para kunin ang pitaka ng isang guro. Pinatawag si Monica sa paaralan para makausap sa ginawa ng kanyang anak. Ano namang nanakawin ng anak ko? Yung laptop na yan? Mas bago naman yung nasa bahay namin. Meron din siyang computer set galing sa daddy niya sa Europe. Saka laging may pera ang anak ko, no? Ang kapal naman ng mukha niyo, Ma'am Bintang. Sinabi kay Monica na nahuli nga ang kanyang anak. Wala lang daw CCTV sa loob ng silid, pero meron sa labas at kitang-kita na pumasok sa loob si Isaac, kahit na wala naman daw itong gagawin doon. Sinabi ng anak ko na inutusan siya ng teacher niyang kunin yung libro doon. Alam ko na tong ginagawa niyong ganito. Nagpapanggap kayo na ninakawang kayo, tapos hihingi kayo ng pera sa amin para pagtakpan yung maling nagawa ng bata. Kahit na hindi naman totoo na nagnakaw yung bata. Ano? Tama ako, no? Gawain niyo ba to sa mga estudyante na mayaman, ha? Mga mukhang pera. Naturingan ng mga guro eh. Wala naman delikadesa. Nilagay pa nga po nila sa bulsa ko yung wallet, Mami. Umiiyak na nga po ko eh. Hindi po nila ako pinapalabas. Natatakot nga po ako kanina, Mami. Kasi baka po saktan nila ako. Kaya po, sinunod ko yung gusto nila na hawakan yung laptop po. Mami, huwag ka po makipag-away. Baka po kung anong mangyari. Nakita nyo na? Mga walang ya kayo? Sinasabi ko sa inyo ha, ide-demanda ko talaga kayong lahat. Ang mahal ng tuition namin sa school na to, tapos ganyan nyo tatratuhin ang anak ko? Kilalanin nyo kung sinong binabangga nyo. Tandaan nyo ha, kami ang nagpapasahod sa inyo. Kung walang estudyante rito, wala rin kayong mga trabaho. Hindi kayo nanakawan ng anak ko dahil yung allowance niya mas malaki pa sa buwan ng sahod nyo. Walang nagawa ang mga guro dahil wala naman silang matibay na ebidensya. Kung lalaki ang issue, baka maapektuhan din ang kanilang trabaho. Lalo na pahirapan makapasok sa mga pampublikong paaralan, kaya nagtitiis sila sa pribadong paaralan na mas makapangyarihan ng pera ng mga magulang. Ilang araw pa ang lumipas, may bago na namang issue na kinasangkutan si Isaac. Huling-huli na siya noon dahil may nakuhang video ang isa niyang kaklase. Pero nalusutan pa rin yun ni Monica, kaya hindi mapanagot ang kanyang anak. Isang gabi, habang kumakain sila, tumawag ang asawa ni Monica. Sinabi sa kanya na magkakaroon ng reunion kasama ang mga pamilya nila. Hindi nga lang yon makakapunta dahil hindi pinayagan ng amo na umuwi ng Pilipinas. Sakto na walang pasok sa paaralan. Saan tayo tutuloy? Sa hotel po ba? Doon sa bahay ng lolo nyo. Ang sabi ko nga, mag-hotel na lang tayo. Ang sabi naman ng lolo nyo, doon na lang para sama-sama. May bagong gawa raw na bahay sa gilid eh. Doon daw yung ibang mga pinsan at tita nyo. Ngayon pa lang po sabihan yun na si Isaac ha. Ano namang sasabihin sa akin, te? Yung pagiging malikot ng kamay mo. Yung mga kamag-anak natin doon kung saan-saan naglalapag ng mga gamit nila. Yung mga pera ni na lolo doon, minsan nakalapag lang malapit sa TV. Yung mga cellphone, alahas nila, doon lang nakalagay, ilalapag lang nila basta. Baka naman magbulsa ka doon ha, tapos mahuli ka. Yari na naman tayo niyan. Ano namang akala mo sa kapatid mo? Pinangungunahan mo na naman.
Ang ganda na nga ng usapan natin, ganyan ka na naman. Baka nga mamaya ikaw pa ang gumawa ng iskandalo ron. Baka makipagkita ka na naman doon sa kakilala mong lalaki. Sa kapatid mo na lang lagi binabaling ang inis mo. Sa totoo lang, matanda ka na, Jolina. 20 anyos ka na. Kung hindi lang sinabi ng daddy mo na dito ka muna sa bahay hanggang makagraduate at makahanap ka ng stable job, baka pinaalis na kita. Ayoko sa lahat yung taong palabintang. Ayaw niyo po sa pakialamera pero gusto niyo sa magnanakaw? Hindi ko po gets. Ano po ba meron? Bakit nawawili kayo sa nakaw ni Isaac kaysa po sa pera na bigay ni daddy? Ha? Iba po bang feeling kapag ginastos mo yung pera na pinagbentahan ng nakaw kaysa sa pinaghirapang kitain? Kung ako sa'yo, magliligpit na ako ng gamit ko. Baka kung kailan naalis na tayo sa kakapalang kikilos. Bakit hindi niyo po sinasagot? Hay, ano bang kaartehan na naman yan? Kinakain mo rin naman yung pagkain na ang gamit kong pambili yung pinagbentahan ng nakaw. Bigay yon ni daddy. Hindi mo matanggap? Paano mo nalaman na ang ginagastos ko sa'yo bigay ng daddy mo? Paano kung tinatago ko pala yun para sa future, ha? Oh, hindi mo alam, di ba? Nagulat ka. Kasi, yun ang tinatawag na utakan ang labanan. Ganito, simple lang. Ipapaliwanag ko nang matahimik ka na at paulit-ulit ka na lang. Yung pera ng daddy nyo, naka-savings yun para kapag umuwi siya may ipon tayo at may magagamit para sa business. Yung benta ng mga nakaw, yun ang panggastos natin sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi mo ba nakikita kung gaano yung kadali? Kung gaano kasimple na okay lang ang pagnanakaw kung makakatulong naman sa pamilya. Palibasa, wala kang pagmamahal sa pamilya, kaya ganyan ka. Kaya mabagal kang aasenso, hindi ka marunong maghalo ng masama sa kinikita mo. Kaya nga yung ibang negosyante ang yaman may halo kasing iligal. Kaya normal na yan. Ganyan na ang kalakaran nun pa man, kaya wag kang feeling malinis dyan. Hindi po ba kayo kinikilabutan sa sinasabi ninyo? Hindi po ba kayo nahihiya? O kaya hindi man lang po ba kayo nakukonsensya? Pinaghihirapan ng bawat taong meron sila, tapos nanakawin lang sa kanila. Bakit kasi burara sila? Alam mo, kahit saan may masamang tao, kahit sino pwedeng magnakaw. Saka titigil naman din tong kapatid mo kapag nasa legal na edad na siya. Katuwaan lang habang minor pa. Hindi pa kasi pwedeng makulong. Hindi ko pa rin maintindihan. Kasi nga, mahina ang kukote mo. Yun na yun. Yung utak mo kasi puno pa ng pantasya sa mundo. Hindi ka grounded. Hindi mo alam kung ano ang reality. Andun ka pa sa nakikita mong mabuti lang ang dapat gawin ng tao. Isa ka dun sa mga madaling maloko. Basta wag mong pakialaman ang diskarte namin, ha? Hindi ka naman namin ninanakawan. Hindi makapaniwala si Jolina. Hindi niya alam kung ganun din ba ang prinsipyo ng mga matatanda. Kung may pinaghuhugutan ba yon o anuman. Basta ang alam niya, masama ang ginagawa ni Isaac. Sumapit na ang araw na umalis sila. Kinakabahan si Jolina dahil ayaw niyang may mag-away dahil lang sa may nahuling magnanakaw. Hindi niya rin inaalisan ng tingin ang kanyang kapatid. Pero sadyang madulas si Isaac. Kaya niyang magnakaw ng hindi kinakabahan, kahit pa mahuhuli na siya. Sa mga sumunod na araw, masaya naman ang lahat. Ang dami nila. Puro abala sa buhay. May mga gamit na nagkalat dahil walang ibang tao at magkakamag-anak lang naman sila, kaya bakit sila matatakot? Hanggang sa unti-unti nang nagkakawalaan ang gamit. Nag-aaway-away na rin dahil sa mga bintangan. Nagkakalabasan ng galit na tila ba matagal na nilang itinago. Pero parang alam na ni Jolina kung sino ang nangunguha ng gamit. Buksan na lang natin ang mga maleta natin. Seryoso ka ba? Privacy natin yun. Kahit pa sabihin na wala kaming tinatago, mali pa rin na pakialaman o buksan ang bag ng ibang tao. May consent naman po. Hindi naman basta kakalkalin yung gamit Yung mismong may-ari ng bag o ng maleta, siya lang mismo ang may karapatan na bulat-gatin ng mga gamit niya. Kaysa ganito, nai-stress si Lolo. Nahihilo na nga yung matanda Tapos, nagkakagalit na. Yung mga magkakabate, nagkakaaway na naman dahil sa bintangan na yan. Huwag ka na lang makisalit kasi matatanda na sila Tayo mga bata pa lang tayo. Sabi nga sa atin huwag makikisali sa usapan ng matatanda, di ba? Hindi naman na ako bata. Tsaka nagsasabi lang ako para matigil na tong sigawan na to. Kaysa nauubos yung oras sa pagtatalo, ubusin na lang ang oras sa paghahalongkat. Hindi naman pwede yun. Baka kamo itinabi nila kung saan. Galing tayo ng beach. Dala ng anak niya yung tablet, di ba? Pinabayaan niya kasing laruin ng 4 years old yung tablet, tapos hindi niya binabantayan. Paano kung kinuha yun sa bata?
May mga hindi natin kilala na nasa cottage. Lalo na yung nagbebenta ng ice candy. Yung nagbebenta pa ng mga keychain ba yun? Tapos nag-invite pa sila ng mga hindi nila kilala. Pwedeng yun ang kumuha. Ako nga nawawala yung isang pares ng hikaw ko. Gold pa yun. Hindi naman ako nag-ieskandalo rito. Tapos nag-request ba ako na magpahalongkat ng gamit? Oh, baka mahanap din po yun sa gamit ng iba. Kasi kung magbibintang lang tayo dun sa mga bisita na hindi kilala, masama yun. Paano na lang yung mga nagbibenta ng ice candy? Lumalaban yun ng patas sa buhay, pero hindi nila alam na pinagbibintangan na sila. Hindi naman po lahat ng mahihirap magnanakaw eh. May mayayaman din po. May mga sumang-ayon sa sinabi ni Jolina, pero may mga hindi rin, lalo na yung iba na parang may mga tinatago sa kanilang mga maleta. Naging dagdag pa yon sa diskusyunan. Hanggang sa tinapos na lang ang awayan dahil sinabi na wala rin naman magagawa kung nawawala na. Inasa na lang nila sa karma. Kaya nga, makarma na lang ng malala ang sino mang malikot ang kamay. Buwisit na mga magnanakaw na yan, mga salot sa lipunan. Gustong magsalita ni Jolina, pero paano kung wala siyang mapatunayan? Siya lang ang mapapahamak. Pero alam niya talaga na ang magnanakaw lang naman doon ay si Isaac. Humanap ng pagkakataon si Jolina na silang dalawa lang ng kapatid ang maiwan para makapag-usap sila. Ilabas mo na yung tablet na ninakaw mo. Ilagay mo na lang kunwari kung saan para kung makita, iisipin baka dinala lang doon ng bata para walang mapapahiya. Ang alin, te? Wala akong alam dun, te. Kunwari ka pa eh. Alam naman natin kung sinong malikot ang kamay dito eh. Hanggat may oras ka pa, ilabas mo na lahat. Kasi baka mamaya malaman pa nilang lahat, mapapahiya ka lang talaga. Basta wala akong alam sa sinasabi mo, te. Nananahimik ako. Malay ko ba na may nawawala na pala silang gamit? Basta ako, naglalaro lang naman kami ni na Jonathan eh. Kahit tanungin mo sila, wala akong ibang kinukuha. Nihawakan nga mga gamit nila, hindi ko ginagawa eh. Tapos ako pa rin pala pagbibintangan mo? Mamaya titignan ko yung mga gamit natin. Kapag may nakita ako dong hindi natin gamit, ilalabas ko talaga. Kahit pa sabihin mong gamit yon ni Mami. Sa ulado ko kung ano mga bitbit natin, tsaka kung ano yung hindi atin. Bahala ka. Basta alam mo naman siguro na ayaw ni Mami na pinapakialaman ng gamit niya. Ikaw rin. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko na yan kasalanan kapag pinagalitan ka ha. Eh bakit ba hindi ka magbago-bago? Tumatanda ka na. Tingnan mo, sanay ka na. Ni hindi ka natatakot? Hindi mo iniisip yung kahihiyan na pwede nating makuha? Kasi nga, bakit nga ako matatakot? Wala naman talaga akong ginagawang masama. Ikaw lang naman yung praning dyan eh. Baka mamaya niyan, ikaw naman pala yung nangunguha ng gamit eh. Ay, maglalaro pa kami. Bahala ka na dyan. Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Jolina. Matapos nun, pumasok siya sa loob ng kwarto nila. Wala ang mga kasama niya sa kwarto ng mga oras na yon, kaya malaya siyang maghalungkat ng mga gamit. At doon niya nakita ang tablet, pero nakalagay yon sa maleta niya. Balot na balot. Noong balak na niyang ilabas at isauli, biglang pumasok ang isa nilang tiyahin. May nakacharge pala roon na cellphone. Nakitang hawak niya ang tablet. Tinanong siya kung yun ba ang nawawala, pero hindi naman masagot ng dalaga. Dahil paano niya ipaliliwanag na hawak niya yon matapos na magkagulo ang mga tao. Mabuti na lang, mabait ang tiyahin niyang yon. Siya na lang ang nagdahilan na nakita na raw yon ni Jolina, na isama sa mga damit na marurumi. Baka raw doon inipit ng bata noong pauwi na. Kahit na maayos na, hindi pa rin mapakali si Jolina. Dahil pakiramdam niya, baka sa mga susunod na may mawawala at hanapin, makikita sa mga gamit niya. Iisipin na siya ang magnanakaw. Kinausap niya si Monica tungkol doon, pero itinanggi yon ng ginang. Paano naman kasi mapupunta doon kung walang naglagay? Sobrang imposible naman kasi nun. Aba, ewan ko sa'yo ah. Gamit ko ba yon? Ni hindi nga ako makatambay sa kwarto dahil ang init. Tapos ang madalas na nandun, ikaw lang naman. Bukas din yon para sa lahat, kaya baka may naglagay doon. O baka hindi mo matandaan. Baka naman ikaw yon. Bakit ko naman pagkakainteresan yung gamit ng bata? Ay, ganun din ako. Kung maibebenta ko man yon, ay napakamura naman nun. Dahil lumang version na yun eh. Wala nang gumagamit ng ganun, no? Pinapahamak niyo naman ako eh. Kung pinapahama kita, sana nung sinabi mong maghalungkat ng gamit eh, hindi kita pinigilan. O di sana nalaman nila na nasa maleta mo. Iniligtas na nga lang kita kahit na hindi ko alam na ganun ang ginawa mo. Ayan, ang sabi ko na nga, di ba?
Minsan, ang taong mahilig pumuna ng mali ng iba, ginagawa rin pala yung pagkakamali na yun. Nalilito na ang dalaga. Hindi niya sigurado kung nasisiraan na ba siya ng bait o talagang sinasabotahe siya. Lalo na mga kamag-anak niya ang kasama nila. Maganda ang imahe niya sa mga ito at ayaw niyang masira dahil lang sa maling bintang. Dahil hindi niya kayang masisi sa kasalanan na hindi niya ginawa, nanahimik na lang siya. Hanggang sa nakauwi na sila sa bahay nila. Doon na muling nagkaroon ng problema. May nawawala daw na wallet sa mga kamag-anak nila. May malaking halaga ng pera, kasama ang mga ID. Sinabi pa nga na kahit yung mga ID na lang ang ibalik dahil mas mahalaga raw ang mga yon. Burara naman kasi talaga tong si Georgina. Bakit ba ganito siya? Siguro naman kahit na sa ibang bansa siya lumaki dapat marunong pa rin siyang mag-ingat ng mga gamit niya. Pumunta pa silang Manila. Baka naman doon niya nawala. Sus, ayan na naman sila, nagtatalo na naman. Mami, nasa akin yung wallet. Ha? San mo nilagay? Bakit wala ako nakita doon sa maleta mo? Dun sa isa kong bag. Inipit ko sa mga damit ko. Kinuha mo na naman. Hindi ko kinuha, no. Napulot ko. Paano mo naman napulot? Ha? Sige nga, nasa lamesa tapos kinuha mo? Hindi. Nakita ko nung naiwan tayo sa van. Di ba lumipat ako sa likod? Nakita ko nando sa may baba, tapos kinuha ko. Hindi ko naman alam kung anino yun eh. Hindi ko na yung kasalanan. Tignan mo mami, ang daming pera. Binilang ko to eh. Nasa 20 na tigwa 1,000. Tapos may tigpa 500. Akin na nga, ibalik na natin yan. Sabihin nyo na sa atin, naiwan ka mo sa van. Nakita mo na pala to, hindi mo pa talaga sinuli. Bakit mo ba pinapagalitan ng kapatid mo, ha? Hindi naman niya sinasadya. Kasalanan ba niyang siya ang nakakita? Nakita na po kasi niya, hindi niya pa sinabi. Ang tagal pa nga natin nagstay doon tapos hindi niya pa sinabi kaagad. Ang sabi din ni tita, nasa maliit niyang bag yun. Hindi niya inilabas. Di ba yung maliit na bag nasa unahan nakalagay? Hawak ni Junior, kaso natutulog si Junior nun. Katabi niya si Isaac. Baka mamaya kinuha naman niya. Hindi totoong napulot niya lang. Alam mo, matagal ko nang napapansin na ganyan ang ugali mo. Ano? Sabihin mo sa akin kung ayaw mo sa amin ng anak ko. Huwag mo sabihin na hanggang ngayon hindi mo pa rin kami tanggap. 5 taon na kaming kasal ng daddy mo. Oo, wala pa kaming anak na 2 pero masasabi na may kapatid ka sa ama. Pero nakakasama naman to ng loob. Yung lolo mo nga tanggap ako at ang anak ko. Tanggap na parang tunay na apo niya sa daddy mo. Mga tita mo rin. Naging kasundo ko yung iba ron. Tapos ikaw, ganyan ka? Dinadaan mo pa talaga sa puro pagbibintang lahat? Wala po akong sama ng loob sa inyo. Kayong 2, tanggap ko po kayo. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Kapatid na talaga ang turing ko sa kanya. O kapatid na pala eh. Bakit ganyan ka? Ayoko po kasi mapahamak siya. Ayokong kapag tumanda siya, madala niya yan. Hindi natin kilalang ibang tao. Hindi natin alam kung anong pwede nilang magawa. Lalo na kapag nakahuli sila ng magnanakaw. Hindi niyo ba napapanood? Yung iba binubugbog, yung iba naman pinapatay. Gusto niyo bang ganun yung mangyari sa anak mo? Iba naman kasi yun, te. Ako kasi kinukuha ko lang naman talaga yung nakikita ko lang na naiwan. Hindi naman ako yung pumapasok sa bahay ng iba. Nakita mo na. Laging nasa katwiran si Isaac. Ang mali dito, ikaw mismo. Sige, paano natin sasabihin tong sa wallet ni tita? Kailangan natin tong isauli sa kanya. Nakita niyo naman po, andito lahat ng ID niya. Kawawa naman po yung tao kapag hindi na talaga niya nakita tong mga ito. Kukunin niyo yung pera? Kung ganun, ipinapakita niyo lang talaga sa kanila na ganyang klase kayong tao. Bakit ba kasi pinangungunahan mo na agad? Narinig mo na ba kung anong sasabihin ko, ha? Aba, isasauli talaga yan. Yan kasi problema sa'yo. Akala mo laging ikaw yung nasa panig ng tama. Iniisip mo lagi na parang takam na takam kami sa mga ganyan. Sa susunod, timbangin mo yung sitwasyon. Ang dali lang ibalik ng gamit na yan. Ako na magsasauli nito. O sige, bahala ka. Sasabihan ko na lang ang tita mo na nakita mo, naiwan dun sa van. Sige, isauli mo na yan. Baka mamaya mawala yan, kami pasisihin mo. Sinubukan ni Jolina na magsabi sa kanyang ama ng mga kaganapan sa bahay. Pero hindi naman siya pinaniniwalaan nito. Sinasabi sa kanya na pagpasensyahan na lang niya ang kapatid niya. Dahil baka naman daw nagbibiro o naglalaro lang ito. Lalo na't minsan ganun daw talaga ang mga lalaki. Naibalik naman ni Jolina ang pitaka at buo ang pera na naroon.
Pero hindi naman ibig sabihin nun na titigil na rin ang kanyang kapatid sa pagnanakaw. Dahil minsan, isinama niya sa grocery si Isaac dahil may kailangang bilhin at hindi niya kayang buhatin na siya lang mag-isa. Nung palabas na sila, nahuli si Isaac na may laman ang bulsa niya. Hindi lang yun, meron pang nakasuksok sa sapatos niya. Hiyang-hiya nun si Jolina dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Pwede po bang bayaran na lang? Magkano po ba kung sakali? Ikaw kasi, te. Sabi ko sa'yo, wag na kasi mahuhuli lang tayo. Sabi ko naman, ako na lang magbabayad. Bilhin na lang natin. Magkano lang naman eh. Paano yan? Ayaw ko mapahiya. Tawagan mo na si Mami. Huy, hindi ako nagsabi sa'yo na kunin mo yan, no? Pambabae na pabango yan, te. Alangan naman ako. Hindi ko naman gagamitin yan ah. Tawagan mo na si Mami. Sige na. Ikaw ha? Nahuli ka na nga, ibibintang mo pa sa iba yung ginawa mo. Tapos sa akin mo pa isisisi? Bago tayo umalis sa bahay, pinagsabihan na kita. Te, huwag mo naman gawin to sa akin oh. Alam ko naman na minsan nakakainis ang ugali ko eh. Pero hindi naman ako masama eh. Alam mo naman na sumusunod agad ako kapag sinabi sa akin. Kaya ito nangyayaring to, ikaw may utos dito sa akin eh. Tawagan mo na si Mami. Natatakot na ako eh. Gusto pa sanang makipagtalo ni Jolina dahil ipaglalaban niya ang sarili niya. Na hindi naman siya nag-utos sa kanyang kapatid. Pero mas halata na si Isaac ang nakakaawa. Ang galing kasi nitong magpanggap na wala siyang ginagawang masama at nasa itsura ni Jolina na hindi siya mabait. Dumating si Monica. Siya ang nakipag-usap. Malaking halaga ng pera ang nailabas para lang maitago ang iskandalo na maaaring mangyari sa magkapatid, lalo na kay Jolina. Habang nasa sasakyan sila, pinagpipilitan ni Jolina na wala siyang kasalanan. Bakit ba ayaw mong aminin na hindi naman talaga ako yung nag-utos sa'yo, ha? Yan ang hirap sa'yo eh. Nakita mo na nga na umiiyak na yung kapatid mo, ganyan ka pa? Na-trauma na yan. Bakit ba naman kasi siya pa inutusan mong magnakaw? Ang mura na nga lang nun, kukunin mo pa. Ayan, nahuli pa siya. Hindi nga po kasi ako yun. Sa aming dalawa, siya lang naman po yung may malikot na kamay. Oo na, aamin na ako. Kinuha ko talaga yun kasi gusto mo yun eh. Sabi mo, bibili mo na lang yun sa susunod. Tapos naawa naman ako sa'yo, te. Kaya kinuha ko. Malay ko ba kasi na mahuhuli ko? Nakita mo na? Tapos ngayon ka pa aamin? Napahiya na ako doon. Paano na lang kapag nakita ako sa labas ng mga nagtatrabaho doon? Ano na lang yung sasabihin nila sa akin? Huwag mo nang pagalitan. Alam na nga ng kapatid mo na may mali siya. Ganyan ka pa? Para di naman pala sa'yo yung kinuha niya eh. Buti nga naisip ka pa ng kapatid mo. Tapos siya hindi mo na nga iniisip. Lagi mo pang pinapagalitan. Hayaan nyo na. Tapos naman na. Tama na yun. Hindi yun ganun lang. Huwag ka nang sumagot dyan. Tapos na nga. Kapag tapos na, tapos na. Nangyari na. Ano pa bang gusto mo? Umami na nga yung kapatid mo sa ginawa niya. Okay na yon. Oh, wala nang magsasalita ah. Pero pangalan ko naman yung nasira. Ako yung nakakahiya nun dahil kahit andun tayo, hindi man lang umamin si Isaac na siya talaga may kagagawan nun. Natatakot kasi ko, te. Oh, natatakot naman pala siya eh. Saan ka natatakot? Eh di ba gusto mo naman yun? Kaya ka nga nagnanakaw dahil matapang ka. Tapos kapag nahuhuli ka na, bigla ka natatakot? Sorry na nga, ate. May magagawa pa ba yung sorry mo? Hindi ka naman mapapabago niyan, di ba? Uulitin mo pa rin naman yung pagnanakaw mo. Buti sana, kung nagsisorry ka sa akin, ay yung talagang sincere ka. Tapos hindi mo na uulitin. Kaya ayaw kitang kasama lumabas eh. Nakakahiya. Baka mamaya sa susunod dadamputin na lang tayo ng pulis. Tapos ang sisisihin mo, ako na naman. Ayan na, umiyak na yung kapatid mo. Ang bata pa niyan. Ang sakit mo magsalita sa kanya. Hindi ganyan ang tamang pag-uugali, Jolina. Sasabihin ko talaga to sa daddy mo. Ako na naman yung masama. Palagi na lang ako. Eh alangan naman yung kapatid mo. Paano siya magiging masama? Tingnan mo nga, sobrang amo ng mukha niya. Nagkamali siya na kinuha niya yung gamit, pero binalik naman niya. Saka nagsorry na. Tanggapin mo na lang. Ang tigas din ng puso mo eh. Ang taas ng pride mo. Ipinaglaban ni Jolina ang sarili niya. Halos naiiyak na siya sa inis at pagpapaliwanag pero wala namang nangyayari. Kahit naman anong sabihin niya, ipaglalaban lang ni Monica ang sarili niyang anak.
Dinamdam ni Jolina ang mga pangyayari na yon hanggang sa lumipas ang ilan pang mga linggo. Lagi pa ring nagnanakaw si Isaac. Nalaman niya pa nga na may isa na naman itong kaklase na ninakawan niya. Nagkabaranggayan pa nga dahil nakita mismo sa kanya ang gamit. Pero dinaan na naman ni Isaac sa pagpapaawa. Sinabi niyang hiniram niya lang naman daw yun. Ibabalik niya rin naman kinabukasan at alam yon ng kaklase niya. Baka raw nakalimutan at inakala na kinuha niya. Todo naman ang depensa ni Monica sa kanyang anak. Pinapalabas niyang wala talaga itong kasalanan. Alam niyo, kasalanan ng pagbibintang. Magbasa kaya kayo ng Biblia, no? Sa kanya pa talaga nang galing. Yung anak nga niya galing sa Biblia ang pangalan. Pero sinusuway ang 10 utos. Mami, may sinasabi po yata si ate oh. Ano yon, Jolina? Wala po. Sabi ko sana sa susunod yung mga magnanakaw, mapanagot na talaga sa batas. Yung walang bata-bata. Kaya pabor din ako sa sinabi na dapat pababain yung edad ng mga bata na nakukulong eh. Kasi minsan, dahilan na lang nila yung edad nila para libreng gumawa ng kasalanan. Tama naman, kung maayos ang bata ng Pilipinas. Saka dapat meron din yung madalian na pagpapakulong sa mga taong nambibintang nang wala namang katotohanan. Dahil minsan sila ang dahilan kung bakit sumasama ang tingin ng iba sa isang tao. Gaya dito sa inosente kong anak. Ang bait nito. Laging nagbabasa ng Biblia. Walang palya sa pagsisimba. Tapos sasabihan lang na magnanakaw? Aba, hindi ako papayag na papapangitin nila ang imahe ng anak ko. Saka mabait nga po ako sa kanya, Mami. Kasi nakita ko siya nung kinupitan niya yung wallet ko. Di naman po ko umangal eh. Naawa nga po ko kasi nga po wala silang pangkain. Mahirap po kasi sila. Yun na nga ang isa pa sa kinaiinis ko. Mahirap sila, tapos sila pa yung may lakas ng loob na magsabi na ikaw pa ang magnanakaw. Sa yaman natin, kahit bahay nila mabibili natin ng barya lang. Baka nga ginagawa lang nila to para magkapera sila. Baka sila ang magnanakaw. Ay tama. Madalas sa magnanakaw, sila yung unang nambibintang. Kasi nga, gawain nila. Ang mga masasamang tao talaga, mahilig magturo ng iba para lang pagtakpan yung ginawa nila. Hindi makapaniwala si Jolina na natutunghayan niya ang mga ganoong klase ng usapan. Wala naman siyang problema kung ipagtatanggol ni Monica ang anak niya. Pero sobra na yon. Nang mamata na sila, hindi pa inaamin na may mali sila. Sa totoo lang, gustong-gusto na ni Jolina na magsalita. Gusto niyang sabihin kung ano ang mga nalalaman niya. Ang problema lang, damay na naman siya at ang pamilya niya. Kapag kumalaban siya, parang sinabi niya na rin na naging traidor siya sa pamilya niya. Paano na lang ang kanyang ama na magkakaroon ng malalang problema? Kahit na masakit sa dibdib, nanahimik si Jolina. Pag-uwi nila, saka lang siya nagsalita. Alam mo, ilang beses ka nang nahuhuli, hindi ka pa rin tumitigil. Hindi na yan trip lang eh. May sakit ka na. Dapat maagapan na yan. Baka lumala ka pa. Wala akong sakit eh. Wala naman akong lagnat. Pilosopo ka talaga. Alam ko na alam mo kung anong sinasabi ko. 16 years old ka na. May utak ka na kahit paano. Dapat alam mo na kung anong tama at mali. Alam ko naman talaga, te. Oh, alam mo naman pala eh. Bakit lagi kang nasa mali? Ay, wag mo nang patulan ng bata, Jolina. Ayan ka na naman sa kapatid mo. Huwag niyo pong harangin kapag pinapangaralan ko siya. Kaya hindi siya natatakot na gumawa ng mali eh. Dahil alam niya kakampihan niyo siya. Kahit naman ikaw kakampihan kita. Ganun naman talaga yun. Kung nasa panig po ng tama. Pero kapag mali na, sabihin na agad na mali. Kasi pangungunsinti po yan eh. Gusto mo pala ng hindi pagkonsinti, bakit hindi ka nagsalita kanina? Ayaw mo, 'di ba? Kasi iniisip mo yung pamilya natin. Ganun din naman ako. Iniisip ko ang kapakanan ng anak ko. Hindi mo ko maiintindihan dahil wala ka pa namang anak. Saka, sabihin mo sa akin yan kapag naging nanay ka na. Kapag may anak ka ng inaalagaan at dinidisiplina. Hindi ko na po kailangang magkaanak muna para malaman paano dumisiplina. Kasi nakikita ko naman mismo ngayon kung anong mali. Ano yung kaya pa sana mabago at maayos. Kaso lagi ninyong dinajustify yung mali. Na kesyo bata pa, na magbabago pa. Kasi lahat naman po dumaan sa ganyang edad. Lahat may nagagawang pagkakamali. Ang problema po kasi, hinahayaan ninyo. Alam mo, akong naiinis sa pinagsasasabi mo. Naiinis po kayo dahil tama ako ng sinasabi. Ewan ko sa'yo.
Basta ang alam ko, wala namang ginagawang masama ang anak ko. Kung may nakikita ka mang problema, sa sarili mo na yon, ha? Ang bata pa ng kapatid mo. Huwag mo naman iparamdam sa kanya na parang siya na ang pinakamasamang tao sa mundo. Huwag mo siyang pakikinggan, anak. Basta alam mo sa sarili mo na walang masama sa ginagawa mo. Normal lang sa bata na magkamali. Normal lang yan. Hindi naman po talaga ako nakikinig sa sinasabi ng iba, Mami. Tsaka minsan po kasi, kusa lang naman nakukuha ko yung isang gamit. Saka totoo naman po na napupulot ko yun eh. Hindi naman po ako masamang magnanakaw. Hindi naman din nila yung kailangan. Napapailing na lamang ang dalaga sa nagiging usapan ng mag-ina. Gusto niyang tumayo para lang wag siyang madamay kung sakali man na may mangyaring hindi maganda. Lalo na, alam niyang hindi naman magbabago ang kanyang kapatid. Magiging mas malala lang ang pagiging magnanakaw nito. Nagpatuloy ang ilan pang mga linggo. Laging may kung ano-anong nananakaw si Isaac. Naibebenta rin naman agad kaya nagkakapera silang mag-ina. Minsan pa, pauwi noon si Jolina. Sumakay siya ng jeep. Nakita niya ang kapatid niya na nasa kanto. Sumakay din sa sinasakyan niya. Mukhang hindi siya napansin ito dahil ang daming tao. Siksikan at nasa likuran pa siyang bahagi. Maya-maya pa, may isang babae na nagsalita na nanakawan daw siya. Nawawala ang kanyang cellphone. Sinubukang tawagan pero hindi matawagan. May isang lalaki pa nga na bumaba, katabi lang ng babae na yon at siya ang napagbintangan. Siya lang kasi ang may hindi kaaya-aya na itsura. Habang si Isaac, hindi paghihinalaan na magnanakaw dahil nga halata na may kaya sa buhay. Sa kutis pa lang at sa mga gamit nito. Nung nakababa na sila, saka lang napansin ni Isaac ang kanyang ate. Nandiyan ka pala? Doon ka rin pala nakasakay? Hindi mo ako tinawag. Hindi mo ibinalik sa babae yung cellphone niya. Nakakahiya ka talaga. Hindi ka na naawa dun sa tao. Ang lupit mo rin ano? Paano hindi ka natatakot magnakaw kahit na ang daming taong nakatingin? Hindi ko naman dinukod sa bag niya, no? Nasa bulsa niya lang naman to eh. Saka mahuhulog na. Sinalo ko lang. Bakit hindi mo ibinalik nung hinahanap niya? Kasalanan ko ba na burara siya? Napagbintangan patuloy yung lalaking bumaba. Kawawa naman yon. Wala namang ginagawang mali eh. Siya pang napag-isipan ng hindi maganda. Hanggang kailan ka ba talaga ganyan, ha? Basta alam ko masaya to. Saka naglalaro lang naman ako ah. Enjoying ko nga lang daw, sabi ni Mami. Subukan mo kayang isabuhay yung mga aral sa misa. Para naman makita mo kung paano mo babaguhin ang sarili mo. Sabi ni Mami, okay lang naman. Inaaway mo na naman ako, ate. Sige, kapag naibenta namin to, ililibre na lang kita. Hindi na. Iyon na yan. Baka mamaya madamay pa ako dyan eh. Wala kang kadala-dala. Bahala ka. Kapag ikaw na karma talaga sa pinaggagawa mo ha. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo. Kahit naman anong sabihin ko eh, hindi ka pa rin naman makikinig. Umalis na lang ang dalaga at nagmadaling pumasok sa loob ng bahay nila. Naibenta naman ang ninakaw ni Isaac. Matapos nun, may mga sumunod pa. Hanggang sa nasundan pa ng nasundan. Hanggang sa isang araw, walang pasok si Jolina at nasa loob lang siya ng bahay. Nalaman niyang nasa barangay ang kanyang kapatid. Nagmamadali rin kasing umalis si Monica na mukhang pupuntahan na naman at sasagipin ang anak. Sumunod na lang si Jolina para malaman kung ano ba ang nangyayari. Ang naabutan na lang niya, nagsasagutan na ang dalawang nanay at may abogado na. Ang abogado na yon, kakilala ng ama ni na Jolina. Ibig sabihin lang nun ay nasa panig nila ang abogado. Mukhang malala ang nangyayaring pagtatalo. Di ko po talaga alam kung anong binibintang nila sa akin, Mami. Bakit ko naman po nanakawin yung relo? Ang dami ko pong relo sa bahay, di ba? May bagong padala si Daddy. Di ko pa nga nasusuot eh. Mas mahal naman po yun. Yun na nga ang nakakainis. Bakit ba pinagbibintangan ka? Aba, sige. Andito ang abogado namin. Kung gusto nyo ng demandahan, sige, magtawag kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo titigilan. Pinukpok nyo pa ang kamay ng anak ko? Paano ko mabali ang mga buto niya, ha? Kawawa naman ang anak ko. Sa bahay nga hindi ko siya pinagbubuhatan ng kamay, tapos kayo sasaktan nyo lang? Para sa basura na sinasabi nyong ninakaw sa inyo? Mami, ang sakit nga po eh. Tapos hindi pa nila ako pinapakinggan. Kaya lang naman po nasa akin yung relo kasi niyayabang niya sa klase.
Binigay niya dun sa isa naming kaklase tapos inabot sa akin. Tinitignan ko lang naman po yun tapos bigla na ako hinila tapos pinalo na yung kamay ko. Sinabi po magnanakaw ako. Nakita nyo na? Sasabihin nyo pa sa akin na hindi kasi pwedeng makulong ang anak ko sa pagnanakaw? Aba, tingnan natin kung sinong makukulong ngayon. Kinalaban nyo kami, makikita natin kung sinong magdurusa. Kahit na maubos na ang pera nyo, sisiguraduhin kong may makukulong at mananagot sa inyo. Inilalaban ng magulang ng batang kaklase ni Isaac na hindi naman daw siya sinaktan. Inagaw lang daw sa kamay niya ang relo dahil nakita nga na balak na niyang ibulsa. Todo naman ang pagpapaawa ni Isaac. Ipinagdidiinan niya na wala nga siyang ginagawang masama. Umiiyak na rin siya. Dahil mas mayaman sila at mas may kakayahan, si Monica pa ang may lakas ng loob na iusad ang kaso dahil sa pananakit at pagbibintang daw ng hindi naman totoo. Hindi naman mahirap ang kabilang panig, pero halatang hindi papantay sa kung anong kakayahan ni Monica pagdating sa pera. Kaya sa huli, sila ang humingi ng tawad. Natanggalan din ng libreng pag-aaral sa paaralan ang bata na ninakawan ni Isaac. Pinapalipat ito ng paaralan dahil nga sa issue na lumabas. Naaawa na si Jolina sa dami ng tao at bata na nadadamay sa kagagawa ng kanyang kapatid. Alam niyang hindi na yun madadaan sa basta lang pakiusapan. Dahil sarado ang isip ni Monica, kaya niya ring isarado ang isip ng kanyang anak. Isang hapon, nakita na lang ni Jolina ang kapatid niya na may nilalaro. Ano yan? Hindi ko alam, napulot ko lang to. Napulot o ninakaw? Hindi naman ako magnanakaw, no? Napulot ko lang to, ate. Saan mo naman yan napulot? Diyan lang sa labas. Doon sa may ano, sa bandang palengke. Baka tinapon na to. Tinapon na pala. Bakit kinuha mo pa? Mukhang mahal to eh. Parang gold yung nakalagay dito banda sa may mata, oh. Pagdating ni mami, papakita ko to. Siya lang ang nakakaalam kung tunay na gold tong ganito eh. Baka mamaya ano yan ha? Yung parang mga proteksyon, ganun. Mukha siyang anting-anting, no? Yung kaklase ko, may anting-anting yun eh. Bigay ng lola niya. Tapos nalaman ko, mahal yung anting-anting kapag totoo. Kinuha mo yan sa kaklase mo. Ayan ka na naman eh. Nung nakaraan lang nawala ng scholarship yung kaklase mo dahil sa'yo. Ngayon pati ba naman yan pagkakainteresan mo pa? Wala namang bibili niyan. Ayan ang hirap sa'yo. Hindi ka kasi napaparusahan. Lo, di ko nga ninakaw. Alam mo yung napulot? Napulot! Sige lang, ituloy mo lang yan. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo para sa pagnanakaw mo ng ganyan. Kinukonsinti ka naman kasi ni mami eh. Kasi nga bata pa ako. Bakit? May nakukulong bang bata? Wala pa naman, di ba? Tsaka bakit naman ako ipapakulong para dito eh? Sobrang luma na nito. Gawa lang naman to sa kahoy. Naglagay lang ng konting gold. Mura lang naman may bebenta. Hindi ka naman gipit. Siguro ginagawa mo yan dahil sa inggit. Sana pinatawad mo na lang yan. Parang mahalaga pa naman yan doon sa tao. Paano kung regalo sa kanya yan ng lolo niya? Paano kung may ibig sabihin yan kaya nasa kanya yan? Tapos, iwasan mo na sana ang pagnanakaw. Kasi sa totoo lang, kaya mo namang makabili ng gamit kung gugustuhin mo. Diskarte lang, bate. Diskarte. Panlalamang yan, hindi yan diskarte. Iba ang diskarte. Ang diskarte, paraan mo para makuha ang isang bagay na gusto mo. O mangyari ang isang bagay na matagal mo nang gustong makamit sa pamamagitan ng utak. Ay ang ginagawa mo panlalamang. Sanay na sanay kang makuha ang pag-aari ng iba. Bla 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 bla. Wala akong naririnig. Bla 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 bla. Inaasar pa ni Isaac ang kanyang ate habang pinapaikot nito sa kanyang kamay ang kwintas na ninakaw niya. Napipiko naman si Jolina dahil ayaw niya pa naman sa lahat ang inaasar siya at hindi siya pinakikinggan. Parang walang halaga kapag bumoboses siya. Gusto nang batukan ni Jolina ang kapatid pero bago niya yon magawa, maya-maya lang din ay may kumakatok na sa pinto nila. Nung pagbuksan niya yon, isang matandang babae ang bumungad sa kanya. Kasama pa ang isang dalagita. Sinabi ng dalagita na naroon daw kay Isaac ang hinahanap ng lola niya. Sa akin? Huy, wala sa akin oh. Ano ba yung basura na hinahanap mo? Isaac, isaulin mo na kung ano mang kinuha mo. Lote, wala nga. Kahit nahalughugin pa nila rito sa bahay, wala nga sinabi. Ilabas mo na. Saan mo tinago? Wala nga kasi. Para makaalis na sila. Ang init-init to. Hindi ka naawa sa matanda. Siya pala may-ari nun.
Hindi mo rin naman yun may bebenta ng mahal eh. Walang halaga yun sa ibang tao pero sa kanila mahalaga yun. Ibalik mo na. Sinabi na nga wala. Ang kulit mo naman. Bakit naman ako magnanakaw ng basura? Baka mamaya ka mo na itapon niya yun. Kasi naglinis sila ng classroom. Kahit napilitin mo pa ako, wala ko ilalabas. Kasi wala nga ako ninanakaw eh. Hindi ako magnanakaw, no? Masama kaya yun. Habang pinipilit ni Jolina ang kanyang kapatid na maglabas ng gamit na kinuha nito, saka naman dumating si Monica. Mukhang masama ang timpla nito, kaya sa ibang tao niya ibinaling. Sino na naman ba tong mga to? Mami, kaklase ko yan. Tapos pinagbibintangan niya ako na kinuha ko yung ano. Ewan ko kung ano yung hinahanap niya. Basta sa akin niya binibintang eh. Wala naman po akong kinukuha. Oh, narinig nyo naman na pala na wala eh. Bakit hindi pa kayo umalis? Ang init ng panahon, huwag nyo na dagdagan ng init ng ulo ko. Umalis na kayo. Isarado nyo na yung pinto. Ano ba yan? Naaawa si Jolina sa matanda dahil uugod-ugod na ito. Nung sinarado ni Monica ng padabog ang pinto, muli yung binuksan ni Jolina. Pasensya na po kayo ha. Hayaan niyo po kapag nakuha ko yun, ibabalik ko po sa inyo. Pasensya na po talaga. Hindi kumibo ang matanda, kusa na lang itong umalis. Nung bumalik ng bahay si Jolina, nakita na naman niya ang kapatid niyang nilalaro ang ninakaw nito. Inagaw niya, pero mabilis si Isaac. Akin to, no? Hindi mo to makukuha. Hindi ko na lang pala to ibebenta. Ipapantali ko na lang to sa kurtina ko sa kwarto. Mami, yan yung kinuha ni Isaac. Ibalik na natin yan. Kawawa naman yung matanda eh. Baka mamaya, pamana pa yan sa kanya. Ano ka ba naman, Jolina? Ang tanda mo na pinapatulan mo pa yung bata. Pabayaan mo. Hayaan mo kung anong gustong gawin ng kapatid mo. Sa kamukha namang walang halaga yan. Kapirasong kahoy lang naman yan na nilagyan ng tali. Ang mura lang yan. Sa kahalata naman na laruan lang yan. Pabayaan mo. Ay, wag nyo nang dagdagan ng inis ko ngayong araw. Ayoko makarinig ng nagtatalo kayong dalawa, ha? Nanahimik si Jolina, pero hindi ang kanyang kapatid. Inirapan niya lang ito saka siya pumasok sa loob ng kwarto. Iniisip niya kung paano niya makukuha ang ninakaw ni Isaac para isauli sa kaklase nito. Hindi na kasi mawala sa isip ni Jolina ang nakakaawang mukha ng matanda. Mabilis pa naman siyang maawa sa mga ganong tao. Pero matigas talaga ang kanyang kapatid. Ayaw ibigay sa kanya. Hindi niya naman mapasok ang kwarto nito dahil laging nakasarado. Nung minsang nakapasok siya sa loob, nakita niyang nakabuhol sa kurtina ni Isaac ang kwintas. Sobrang buhol. Hirap na hirap siyang tanggalin. Hindi naman pwedeng putulin dahil masisira yon. Anong ginagawa mo rito, Jolina? Mami, tatanggalin ko lang ito. Ito yung ninakaw ni Isaac eh. Ibabalik ko lang. Nagsasayang ka pa ng oras para dyan. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Lumabas ka na nga doon. Para sa basura nagkakaganyan ka. Nakakatakot nga po oh. Baka mamaya marunong gumamit ng mahi kayo matanda na yun. Maparusahan pa si Isaac. Anong mahika ang pinagsasasabi mo dyan? Nasisiraan ka ba ng bait, babae ka? Bahala po kayo. Basta ako nagsasabi lang po ako sa inyo. Baka maparusahan yung bata na yun. Hindi na nga nagkamali si Jolina sa sinabi niya. Dahil noong hapon na umuwi si Isaac, sobrang sakit ng kanyang mga daliri. Naninigas ang mga yon, hindi niya maibaluktot. Nanginginig din at namamawis. Mami, ang sakit po talaga. Aray. Huwag mo po anuhin, Mami. Ang sakit. Para siya may tumutusok na karayom. Ano ba kasing hinawakan mong bata ka? Baka naman nakagat ka na ng kung ano. Tara nga, magpunta na tayo sa ospital. Sakit. Aray ko. Ayan na. Baka pinaparusahan ka na. Ang likot naman kasi ng kamay mo. Mami, si ate, oh. Aray ko. Ayan na naman, namamanid. Tapos may tumutusok-tusok na parang bumabaw hanggang sa buto. Aray ko. Nanginginig yung daliri ko, Mami. Aray ko. Hindi nakakatulong yung pinagsasasabi mo, Jolina, ha? Tara na, anak ko. Nagpaiwan si Jolina dahil hindi na niya kailangang sumama pa sa ospital. Ang ginawa niya, pinipilit niyang tanggalin ang pagkakabuhol ng kwintas. Pero wala talaga. Ayaw matanggal.
Parang kusang humihigpit ang pagkakatali. Halos maghapon niyang ginagawa yon dahil maghapon ding nasa ospital ang mag-ina. Wala siyang balita dahil hindi niya binabasa ang mga mensahe sa kanya. Nung umuwi na sina Isaac at Monica, napansin ng dalaga na mas namagapa ang mga kamay ng kanyang kapatid. Ilang araw yun tumagal. Hindi humuhupa ang sakit at pamumula. Hindi rin makapasok sa paaralan si Isaac. Kinailangan ding kumuha ng mag-aalaga at magbabantay sa kanya dahil hindi niya kayang kumilos mag-isa. Dahil nga hindi na nakakahawak ang kanyang mga kamay. Isang araw, umuwi si Jolina. Nasa labas pa lang siya, naririnig na niyang humihiyaw sa sakit ang kapatid. Sakit, aray, mami, tulungan mo ko. Hindi ko talaga kaya, aray ko. Parang ang init ng kamay ko tapos parang nababali at pinipilipit yung mga daliri ko. Aray ko po, mami, aray. Namamagana yung kamay ni Isaac. Grabe naman. Tapos, parang kulay violet na, parang puputok na rin sa laki. Hindi ko na kaya. Ayoko maputol ang mga kamay ko, mami. Aray ko. Ay, Diyos ko po. Ano ba to nangyayari sa anak ko? Mami, dali mo na ako sa ospital. Ang sakit na po talaga. Kagagaling nga lang natin. Kailangan daw operahan para makita kung anong problema. Natatakot naman ako dahil baka mauwi sa pagputol sa kamay mo. Anong gagawin natin? Hindi ko na alam. Ano ba yan? Bakit kahit mga doktor hindi makita ang problema? Baka naman po hindi doktor ang magpapagaling dyan. Pwede ba, Jolina? Kung wala ka namang matinong sasabihin, huwag ka nalang magsalita. Kahit naman matinong sasabihin ko, hindi niyo naman ako pakikinggan, di ba? Tapos kapag ganyan, akala ninyo aping-api na yan. Baka nga kaya namamaga ang mga kamay niyan dahil may ginawa yung kamay na yan. Baka napaparusahan lang siya. Hindi ninyo malalaman yun kung hindi niyo tatanggapin kung ano talagang ginawa niya. Baka sa kakasabi niyong wala siyang kasalanan, magsisi kayo sa huli kapag wala ng ibang pagpipilian kundi putulin ang mga kamay niya. Matapos yung sabihin ni Jolina ay umalis na siya. Hindi niya rin naman alam kung anong nangyayari sa kanyang kapatid pero iisa lang ang malinaw. May ibig sabihin ang lahat. Hindi yun basta misteryo lang. Naniniwala kasi si Jolina sa mga kakaibang mahika. Maaaring parusa yon kay Isaac dahil nga sa pagnanakaw niya. Dahil bakit hindi makita ng doktor kung normal na problema lang naman yon? At kada ipagagamot o tuturo ka ng gamot, mas lalo lang lumalala. Pero hindi pa rin siya pinakinggan. Ilang linggo pa ang lumipas, walang pagbabago kay Isaac. Palala pa nga ng palala ang nangyayari sa kanya. Nangangayayat na siya dahil hindi siya makakain. Tapos, hindi rin makatulog ng maayos. Laging humihiyaw sa sakit. Dahil ayaw paniwalaan si Jolina, siya na lang ang mag-isang naghanap ng albularyo na pwede niyang pagtanungan. Opo, basta bigla na lang pong namagayo mga daliri niya. May picture po niya ako. Eto po, totoong pangalan po ng kapatid ko. Sinabi niya ang lahat ng impormasyon na tinatanong sa kanya ng albularyo. Hanggang sa tinanong siya kung may kakaibang gamit na nasa loob ng bahay nila. Pag-aari daw ng ibang tao. Dahil base sa nakikita ng albularyo, may kinuha nga raw si Isaac na mahalagang bagay sa isang taong gumawa sa kanya nun. Gusto lang daw makuha ulit. Tinanong ni Jolina kung pwedeng siya ang magsauli. Pero sinabi na dapat mismong si Isaac ang gumawa nun. Dahil gusto ring marinig mismo sa kanya na humingi siya ng tawad. Huwag na raw patagalin at huwag daw papaoperahan ang kamay nito. Dahil sa oras na galawin ng doktor ang mga kamay ni Isaac, hindi na ito gagaling at malala pa, mapuputol na raw talaga ang mga kamay ng kanyang kapatid. Kahit naman naiinis si Jolina kay Isaac, nakakaramdam naman siya ng awa kaya gusto niya itong tulungan. Nakakaawa naman kung mapuputol ang mga kamay nito. Mahirap namang mabuhay kung mawawala ng kamay. Kaya pagka-uwi niya, sinubukan niyang kausapin ang kanyang ama para ito na ang magsabi kay Monica. Baka raw sa kanya makinig ito. Mukhang sinabi naman ng kanyang ama dahil pinuntahan ni Monica ang dalaga para kausapin. Nagpunta ka ng albularyo? Opo, yun ang sabi sa akin
Ang naalala ko lang naman po yung tungkol dun sa kinuha ni Isaac. Yung nakatali dun sa may kurtina niya. Nung kasing hindi niya ibinalik yun, nagkaganyan na siya eh. Alam mo ba kung saan nakatira yung matanda? Hindi po, pero alam ko kaklase yun ni Isaac. Baka alam niya o kaya ng teacher nila. Sila na lang po ang tanungin ninyo. Kailangan lang naman nilang maibalik sa kanila yung hinahanap nila eh. Tapos humingi ng sorry si Isaac. Ipapahanap ko nga bahay ng mga yun at idedemanda ko sila. Para sa simpleng basura, ganun ang gagawin nila sa anak ko? At bakit si Isaac pa ang hihingi ng tawad? Di ba sila na nga ang nakagawa ng masama? Sila yung nagpakulam. Nako, malaman ko lang talaga sila ang kukulamin ko. Mga buwisit sila. Hindi naman po ganyan ang sinasabi ko, Ma. Ang akin lang po, sana turuan niyo siyang akuin kung anong maling nagawa niya. Kasi totoo namang ninakaw niya yun eh. Wala namang masama kung aaminin niya at hihingi siya ng tawad. Hindi yung magmamatigas po kayo ng ganyan. Hindi mo kasi naiintindihan. Wala ngang kasalanan ng anak ko. Ang bait na bata nun para kulamin. Tapos nasasaktan pa ng ganyan. Kawawa naman. Nasira na ang buhay ng anak ko dahil sa kanila. Isasakal ko sa kanila yung hinahanap nila. Hindi po talaga gagaling si Isa kung ganyan kayo. Dapat turuan niyo na lang siyang humingi ng tawad. Baka mamaya, saka niyo siya turuan kapag huli na ang lahat. May mga kalaban na hindi niyo madadaan sa paangasan lang. Dahil minsan, mas madaling maging maayos kapag alam mo kung anong mali mo at handa kang baguhin ang sarili mo. Maayos naman ang sinabi ni Jolina, pero hindi yun ang nakikitang tama ni Monica. Dahil para sa kanya, walang pwedeng gumawa ng masama sa kanyang anak. Sinugod niya sa bahay ang matanda. Inaway niya ito at pinagbantaan ng kung ano-ano. Kapag daw hindi pinagaling ang kanyang anak, magsisisi raw sila ng malala. Pero walang takot sa mga mata ng matanda. Pinagsabihan pa siya na baka sila pa ang magsisi. Gustong-gustong ipakulam ni Monica ang matanda bilang ganti para sa kanyang anak. Pero wala siyang makitang matinong mangkukulam. Isang araw, habang wala si Monica, naiwan sa bahay ang magkapatid kasama ang nagbabantay kay Isaac. Sakit, grabe. Mas lalo sumasakit ngayon. Parang hindi na umupa. Grabe, aray ko po. Ang sakit. Sobra. Alam mo, sinabi ko na sa'yo kung anong dapat mong gawin. Pareho kay ni mami mo, ayaw makinig. Wala naman kasi. Wala naman ako ginagawang masama, te. Aray! Anong wala? Alam mo meron. Iniisip mo lang na wala dahil laging nandyan ang mami mo para sabihing wala. Ano yan, ha? Yang nakasabit sa kurtina mo. Ha? Sinabi ko sa'yo noon pa na huwag kang magnanakaw o kukuha ng gamit ng ibang tao dahil masama ang magiging balik sa'yo. Pero hindi ka nakikinig sa akin. Alam mo, hindi habang buhay masasalo ka ni mami. Hindi palaging nagtatago ka sa likuran niya kapag nagkamali ka. Sige, pumili ka. Aaminin mong nagnakaw ka at ibabalik mong ninakaw mo? At ipapangako mong hindi mo na uulitin? O mawawalan ka na ng kamay? Te, hindi nga kasi ako magnanakaw. Bahala ka dyan. Mukhang mas gusto mo pang mawala ng kamay. Ikaw lang din ang makakaisip niyan para sa sarili mo. Madaling umamin sa kasalanan kaysa magsisi sa huli. Yung pag-amin, paghingi ng tawad at pagbabago, sobrang bilis lang gawin nun. Pero yung pagsisisi mo kapag wala ka ng kamay, yon ang mahirap. Kasi kahit magbago ka na, hindi na may babalik kung anong nawala sa'yo. Gamit mo yung kamay mo para magnakaw. Yan naman ang nanakawin sa'yo. Para alam mo ang pakiramdam ng mawala ng mahalagang meron ka. Pag-isipan mo mabuti. Matapos nun ay todo na naman ang hiyaw ni Isaac. Ilang araw pa ang lumipas, nabubulabog na silang lahat sa ingay ni Isaac. Kahit anong oras kasi ay sumasakit ang mga kamay nito. Hirap na rin siya, pati ang nag-aalaga sa kanya. Hanggang sa nagpasya si Monica na paoperahan ang kamay ng kanyang anak. Itutuloy niya kahit sabihin pa ni Jolina na huwag niyang gagawin. Mas masusunod pa rin naman ang desisyon ng ina ni Isaac. Kinakabahan na nga ang dalaga dahil alam niyang mapuputol na ang mga kamay ng kapatid. Pero biglang sinabi ni Isaac na aaminin na niyang mali siya. Isasauli niya kung anong kinuha niya. Dahil napagtanto niyang ayaw niyang maputulan ng kamay. Nakapanaginip daw kasi siya at sobrang totoo yun. Natatakot siya na baka hindi na niya kayang mabuhay ng normal sa oras na maputol ang mga kamay niya.
Hindi pa nga kumbinsido si Monica dahil pinaninindigan niyang tama ang anak niya. Pero si Isaac na ang nagsasabing mali siya. Kaya ang sumama kay Isaac ay ang kanyang ate. Ibinalik nila sa matanda ang hinahanap nitong ninakaw ni Isaac. Sorry po. Alam ko po na may kasalanan ako. Akala ko kasi okay lang magnakaw eh. Kasi hindi naman ako makukulong. Ang dami ko rin na nakawan na tao. Kasi nasanay na akong hindi managot sa mali ko. Ngayon po, sobrang hirap ng parusa sa akin. Natuto na po ako. Sorry po talaga. Sana mapatawad niyo ako. Pangako, kahit na kailan hindi ko na po ulitin tong ginawa kong to. Hindi na po ako magiging magnanakaw. Magbabago na ako, pangako yan. Pagalingin niyo lang po ako. Ayoko pong walang kamay eh. Sobrang hirap po. Ramdam kay Isaac ang sinseridad ng paghingi niya ng tawad. Hindi kumibo ang matanda. Kinuha niya lang ang isinauli ni Isaac. Matapos nun, may inabot siyang parang papel. Sinabi niya kay Jolina na pakuluan daw yun. 3 araw daw ibababad ni Isaac ang kamay niya doon. Halos 3 minuto lang na pagbabad tuwing umaga. Pagkatapos daw nun, gagaling na si Isaac. Yun nga ang ginawa ng dalaga at naging epektibo. Hindi na sumasakit ang mga kamay ni Isaac pero kailangan pa rin niyang gamutin ang naiwang pamamaga. Ang sabi ay halos 1 buwan lang babalik na sa normal ang mga kamay ni Isaac. Dahil sa nangyaring yun, natauhan na nga ang binatilyo. Ipinangako niya na hindi na niya uulitin ang pagnanakaw. Buti naman gumaling ka na anak. Natakot siguro yung mga yun. Kako ipababaril ko bahay nila kapag di ka ginamot. Hindi po sila natakot, Mami. Humingi po ako ng tawad at nangako na hindi ko na uulitin yung pagnanakaw. Hindi ka naman magnanakaw, anak. Magnanakaw po ako, Mami. Hindi naman po totoo na napupulot ko yung gamit. Dinudukot ko po yun sa bag o sa bulsa nila. Nagnanakaw po talaga ako. Kaya ayoko na pong ulitin yun. Masama po yun. Dapat din po hindi niyo ko inayaan na magnakaw noon. Sana po pinapalo niyo yung kamay ko kapag kukuha ako ng gamit na hindi sa akin. Basta po, simula ngayon ayoko na magnakaw. Hindi ko na pakikialaman yung gamit na hindi sa akin. Ayoko na maparusahan. Kahit na alam na ni Isaac ang mali niya, si Monica naman ang hindi tumatanggap ng pagkakamali niya bilang ina. Minsan nga ay inuudyokan niya ang anak niyang bumalik sa pagnanakaw dahil hindi nga raw ito makukulong kahit na mahuli. Mabuti na lang, nakikinig na si Isaac sa kanyang ate. Yun ang nagsisilbi niyang gabay para hindi na makagawa ng masama. Sa ngayon, nasa legal na edad na si Isaac, kaya hindi na siya mapilit ng ina na magnakaw. Nagkaroon na rin ng pagbabago sa isip ni Isaac. Maganda ang naging resulta ng parusa sa kanya dahil nakita niyang mas payapa ang buhay kung hindi siya kumukuha ng pag-aari ng iba. Lumipat na rin ng bahay ang kanyang ate Jolina, pero minsan ay nagpupunta siya roon. Naging magkasundo sila at natuto na rin si Jolina na magtiwala sa kanyang kapatid. Parehas nilang hinahayaan si Monica kung anong sabihin nito. Dahil sa huli, may aral din na nararapat para kay Monica na siya lang din ang makakatuklas ng tunay na ibig sabihin ng pagbabago. Minsan talaga, may mga kasalanan na nakakasanayan na, gaya ng pagnanakaw. Sa umpisa, maaaring maliit lang sa tingin, isang bagay na kinuha ng walang paalam. Ang daming nagiging palusot. Laging iniisip na wala naman talagang masama. Pero kapag paulit-ulit itong ginagawa at hindi napipigilan, unti-unti itong nagiging normal sa isip ng tao. Ang dating mali, nagmumukhang katanggap-tanggap. Mas delikado pa kapag may mga taong kinukonsente ang ganong ugali. Minsan dahil sa pagmamahal, awa o pag-asang magbabago rin. Pero ang tunay na pagmamahal ay hindi pagtatakip sa mali. Kasama rito ang pagtutuwid at pagtuturo ng pananagutan. Tandaan na dapat habang bata pa, ipaunawa na mali ang pagnanakaw. Hindi ang patuloy na pagsasabing hayaan lang. Maraming dahilan kung bakit hindi dapat magnakaw. Dahil hindi lang bagay ang kinukuha,
kundi bahagi ng pagod, oras, pangarap at buhay ng ibang tao. Ang perang ninakaw ay maaaring ipon para sa pag-aaral, gamot ng magulang, pagkain ng pamilya o bunga ng mahabang pagtatrabaho. Madaling kunin ang isang bagay, pero hindi madaling ibalik ang pakiramdam ng taong nawalan. Tandaan na mas payapa ang taong tahimik ang konsensya dahil walang kinukuhang pag-aari ng iba. At dapat mas lalong wag kukonsintihin ang magnanakaw na anak. Kayo ba mga apo? Nakakilala na ba kayo ng magnanakaw kahit na bata pa lang sila at may mga magulang na konsentidor? Maaari kayong magbahagi ng sarili ninyong kwento at karanasan, kalakip ang inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento. Naway may aral itong naihatid sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay at pakikinig mga apo.